we're going to explore an abandoned resort here at Paril Barili, Cebu. Sobrang lalim talaga nito. Kaya natin. Wow! Nakamalaking swimming pool. Alas 5 na ng umaga nung kami ay umalis. Inagahan namin kasi halos 3 oras ang biyahe. Noon, pahirapan ng pagpunta dito. Pero ngayon, hindi na. Kasi halos lahat ng daan dito ay sementado na. Hidden Paradise is located in Paril Barili, Cebu. Isa ito sa mga sumikat na tourist spot. At ito ay pagmamay-ari ni Pedro Manigos o mas kilalang Pedi Manigos. Ayon sa nakalap naming impormasyon, ang Paradise Mountain Valley Resort ay itinayo noong dekada 90. Ininvisan itong resort na ito ng 72 milyon na merong 5 swimming pool, mga cottages, restaurant, bilyaran at iba pa. At isa sa mga sikat na landscaper dito sa Cebu ang nagdisenyo dito. Ngunit nag-operate lang ito ng 3 taon at sa hindi inaasahan ay napilitan itong isara dahil hindi na ito masyadong kumikita at sa iba pang personal na dahilan. At sa pagpahanggang ngayon, ito ay di na muling nabuksan. Nakasip na tayo mga boys. Sinubukan nating dumaan doon sa ibaba pero talagang wala nang madadaanan kasi sobrang taas ng mga damo. At pagkakapasok pa lang namin, ito na agad ang aming nakita. Halatang matagal na itong naabandona. So yun ang mga boys, magsisimula na tayong mag-explore. So bali, ito yung napili namin na first na destination namin kasi doon sobrang hirap pa. So hanap pa kami ng daan dito kung saan kami makakapunta doon sa kabilang swimming pool. So tara! Ito yung mga boys, so, meron ba silang mga parang ewan ko kung hindi ko matansya kung ilang cottages ang nandito sa resort na to. Pero talagang natatabunan na siya ng mga damo. Ayan o. Grabe. So try natin puntahan doon sa yung swimming pool nila. Marami pa sana ang mapupuntahan dito. Kaso dahil sa sobrang taas ng mga damo at kahoy, mukhang mahirapan na naming puntahan ito. So, grabe mga koys, napakahirap ng daan dito mga koys. Kung hindi ka sanay dito talagang first step pa lang susuko ka na. Di namin alam kung ano yung ma-encounter namin dito. Dapat matalas talaga ang paningin mo. Isang maling apak mo lang, siguradong disgrasya ang aabutin mo. Oh, thank you Lord. So, ito na mga kuys, ito na yung papunta ng swimming pool. So napagkahirap ng talaga, daan. Ewan ko lang kung meron kami ma-encounter na ahas dito. Pero sana wag naman. Meron pang butas dito mga kuys. Yan mga kuys. Yan mga kuys. Para itong mga kuys, parang malaking mushroom na gawa sa semento. Ang dagdag attraction sa resort dito sa Hidden Paradise Mountain Valley Resort. Ito na yung swimming pool. Grabe men. Tingnan mo. Parang hindi na nagmukhang swimming pool. Sa tagal ng panahon, 30 years na na-abandon. Ganito na ang itsura. Grabe. Puntahan pa natin dun sa dulo. Mga kuys, mga kasama pala natin si Kuys Jom at syempre si Kuys Joey at si Kuys Joki. Grabe. Ito pa yung nakakalungkot mga kuys kasi kilagari talaga para makuha yung steel. So napakasayang. At ito yun noon, nung taong 1994. Sobrang lalim talaga nito. Mga ilang feet kaya to? Mga 6 ata no? 6. So for sure, merong mga ahas na dyang naninirahan. Pero wag na nating gambalain. Bale, ito pala yung mga cottages nila mga kuys. So talagang pinaglumaan na talaga. Binaklas na yung mga kabilya. Yun, At ayan naman si Jen, nagpaiwan kasi sobrang delikado dito. So yun mga kuys, doon na tayo sa kabila kasi doon sa swimming pool wala talagang madadaanan, dead end na talaga. Baka mahirapan pa kami sa pagdaan doon. At saka syempre iniisip ko rin yung safety ng mga kasama ko. So tara. Doon naman tayo pupunta. Doon. So napakahirap ng daanan kasi ang taas na ng mga damo. Dito naman ang daan sa ibang swimming pool. Papasok na tayo dito. Grabe talaga yung mga damo dito mga kuys. So itatry natin puntahan yung kabilang swimming pool at mga iba't ibang cottages. Nakita rin namin na merong daanan ng tao. Kaya sinundan na lang namin mga kuys. So ito nga mga kuys. Halos wala na kaming makitang daan dahil sa sobrang taas ng mga damo mga kuys.
Mas mabuti pala dito. Wala masyadong damo. So maraming ahas. At sa kaligitnaan ng aming paglalakad mga kuys ay may napansin akong maliit na daanan. Pero hindi pa rin ako sigurado kung ito ang eksaktong daanan papuntang swimming pool dahil malagubat na ang paligid nito. Kaya natin. At paglingon ko sa kanan mga kuys, namangha talaga ako. Grabe mga kuys. Kung hindi ako nagkakamali mga kuys, ito na ata ang pang-apat na swimming pool. Sabi ko. Yung mga kuys, yung sinasabi nila na maraming santo na inilagay at saka unti-unti rin nilang ninanakaw. So nakakapanghinayang talaga, pati mga santo ay talagang wala silang pinipili. First time to mga kuys. So tara mga kuys, pasukin natin kung ano ang meron dito. At nung pinasok na namin ang mismong loob mga kuys, napawaw talaga ako. Wow! Bumungad sa amin ang napakalalim na swimming pool. Grabe ang lalim mga kuys. At ang sabi nila mga kuys, nung panahon ng tag-ulan ay ginawa rin itong fish pan ng mga taga rito. Siguro mga 10 feet siguro to mga kuys. Yan o. Ito yung swimming pool dati nung taong 1994. Kaya natin babain kung ilang feet to, ilang feet. Wow. Ito na mga kuys. Grabe, sobrang lalim. Biro nyo mga kuys oh. Yan oh. Ganito palang itsura ng swimming pool kapag 30 years nang naabandon na. At dahil sa sobrang lalim nito mga kuys, kailangan ko magpatulong sa kasama ko. Sayang lang kasi hindi na develop. Pero wala eh. Pinagkaitan ng panahon na i-develop to ulit. So, yun. Kita mo na yung view dito mga kuys. Ito may daanan. Yan o. At meron pa dun mga kuys oh. At meron pa dun. Sobrang laki pa nito mga kuys. So yun mga kuys, silipin natin kung ano naman yung meron dito. Mga kuys, kita na yung mga bakal dito mga kuys. Oh. Sira-sira na mga kuys oh. At konting ingat lang kasi yung mga bakal nandito na. Parang nararamdaman ko siya to ng babae. Kasi tumayo yung balibo ko eh. Tanda sa kabila. Yung mga kuys mo. May butiki pa mga kuys. Ay, nakakalugkot isipin mga kuys. Parang CR to ng panglalaki. Bakit? Nawala yung tayo ng balibo ko eh. Tumatalon pa. Tara. Abas na tayo mga kuys. Gusto pa sana naming umikot dito pero napagdesisyon na namin na hindi na lang puntahan ang ibabaw at ibaba nito kasi sobra ng delikado. So yung mga kuys, narating na natin yung dulo. Pero merong dulo dun sa ibaba, hindi pa natin na rating kasi sobrang masukal na talaga. So dito na lang kami umikot. Ayan. So ito ata yung daanan papunta dun sa pang-apat, swimming pool. At dahil sa sobrang init, nagdesisyon kami na magpahinga at kumain muna. Kumbaga tower or arko, parang hindi lang na ma-recognize ng tama kasi sobrang sobrang giba-giba na talaga. Giba na. Ingat lang talaga sa mga bakal. Kumain lang muna kami ng saglit at pahinga at pagkatapos mag-iikot na namang muli. So ayun mga kuys, dito naman tayo banda mag-explore kasi tapos na tayo dun sa baba at sisikapin natin na makapunta pa tayo dun sa dulo kung meron pang matadaanan. Pero kung medyo risky na, pass na lang muna tayo. At sa puntong to ay pupuntahan na namin ang pinakadulo nito. Diba? Dun ata oh. Hindi pa tayo Dun, wala pa tayo dun. So mga kuys, dito tayo kanina dumaan at try natin pumunta dun para maikot talaga natin ang area. Talagang may daanan dito mga kuys kasi simentado talaga mga kuys hanggang dun. Pagbaba namin ay may nakita kami. Marahil isa ito sa mga nagagandahang room accommodation nila noon. Oo. Yun pala yung swimming pool oh. Yun oh. Wow. Yun mga kuys oh. Isa ata ito sa mga rooms nila dito mga kuys. Saka merong CR tapos merong maliit na terrace. Saka meron ditong isa. Yun, oh. Mga kuys.
hindi lang isa kundi 3 room accommodations ang nandito. Di ko sukat akalain na dekada 90 peto itinayo. Ewan ko lang kung solid pa ba to. Pero try pa rin natin mga kuys. Bigla akong nagulat nung nakita kong may mga biyak yung mga semento. Bakas na ang luma nito. Ito yung rooms mga kuys. Isa ito sa mga room ata dito sa resort. Kumbaga private room. Tsaka ito yung makikita nyo. Napakagandang tanawin. Okay, talagang pinaglumaan na. So yun mga kuys, doon naman tayo sa dulo. Grabe. Ang ganda sana ng mga rooms nila doon. Kaso parang wala na talaga. Pinagdamutan na ng panahon. Ito pa mga kuys. Oh. Ano kayang meron dito? Dito na nga namin nakita ng malapitan ang panglimang swimming pool. Ito yung daanan ng papuntang swimming pool. Ito yung swimming pool, oh. Yan, oh. May tubig pa talaga mga kuys. Try natin dito. So yung kontra namin dito mga kuys ay yung init. Ayan, oh. Pero para sa inyo, gagawin namin to. Ito na yung pinakadulo. Nakahanap kami ng daanan. Uy, parang ito yun, ah. Di ba? Wala na dito, eh. Yan, oh. So ito mga kuys. Tara, pasok tayo. Kailangan nating magpauna ng may dalang pamalo para just in case merong ahas, hindi tayo magkakaapak. Sa wakas ay narating din namin. Wow, so ito na mga kuys, oh. Oh, ito na yung pinakamalaking swimming pool. Mataas. Ayan, oh. Lapad. Wow, grabe. Grabe yung pagkagawa dito mga kuys. May lutuan. May lutuan pa dyan mga kuys, oh. Grabe mga kuys. Kung hindi lang sana ito na-abandon, siguro marami pa sigurong naliligo dito. Pang bata to na pool, no? Kasi hindi masyadong malalim. Sukatin mo nga kuys. 4 feet. 3 to 4 feet. Siguro dun yung mas malalim. Sa tagal ng panahon mga kuys, ang swimming pool para nagmistulang ilog. Grabe. May daan dyan, kuys? Wala. Andun. So yun mga kuys, kailangan na nating mag-ingat kasi itong structure na to talagang talagang sobrang weak na ng semento. Ayan, no? Nabubungkal na. Ayan, no? So isang maling apak mo lang talagang babagsak ka sa baba. Yun mga kuys. Tatagilid na yung semento. Wow. Yun mga kuys. So far ito yung pinakamalaking pool na nakita namin dito sa Hidden Paradise. Pinakamalapad. Yun. Grabe. Tapos tingnan nyo sa baba mga kuys. Siguro kung wala to, talagang overlooking talaga yan. Makikita mo yung daan. Ito. Sukatin mo nga dyan kuys. Yun. Mas malalim. Yun. 5 feet. So dito yung part ng 5 feet. So ang ganda ng structure mga kuys, oh. Napakaganda. Grabe. Dito yung pool. Doon yung mga rooms. Yan, oh. Yan. Magkabila yan. So puntahan pa rin natin to. Kahit sobrang delikado na. Oh, grabe. Siguro mas malalim yan. 5. So parang pambata talaga to, no? Tapos meron dyan yung mga fountain. Dyan yung magos yung mga tubig. Grabe. Napakasayang talaga. Tapos doon na parte parang gumuho na siya. Ayun, no? Gumuho. Grabe. Ano masasabi mo pa? Talagang exciting dito sa resort. Ang ganda pa naman sana kaso Hindi na- continue na operate ng nagmamayari. Kayo kuys, anong masasabi nyo sa lugar na to? Sa isang abandonadong mountain resort. Maganda sana kung hindi na-abandon Yun, no? Mas marami pa sanang nag-i-enjoy dito ngayon, no? sa lugar. Oo. Siguro isa ito sa sa pinakamagandang mountain resort dito sa Cebu kung hindi lang ito na-abandon. So sayang lang talaga. Hindi na pangalagaan, hindi na continue pagka matay ng may-ari, hindi na continue ng mga anak na pangalagaan itong resort na ito. Nakakapanghinayang talaga. At isa pa sa nakakalungkot na ang dating binibisitang walkway tuwing Holy Week ay kasama na rin sa naging abandonado. At ninanakaw pa pati ang mga santo. At ito naman mga kuys, ito na yung pinaka baba. Oh, dito na tayo sa pinakababa ng castle. So ito, talagang wala na din. Pati dito sa loob, wala na rin. Pati yung mga inodoro, wala na rin. Lahat. Talagang mukhang delikado na talaga to.
nagiging weak na yung mga mga pundasyon dito sa castle na ito. So ito mga kuys, meron pa pala ditong isang kumbaga kwarto. So tara pasukin natin mga kuys. Dito naman sa castle nito mga kuys, merong matatagpuan na 3 luxury rooms. Kumbaga first, second, third, tapos parang dun yung kumbaga rooftop. So wala ring pinagkaiba mga kuys. Parehas lang din. Wow. Ba't may kahoy dito? Wow. May nag-attempt dito ng masama. Yan o. So, ito naman mga kuys. Pasukin natin to mga kuys. Wow. Pati yung mga inodoro wala na. Talagang binaklas nila. Dito wala na. Pati na tong mga vandalism. So sana walang magkakalat. At syempre wag mag-iiwan ng basura at syempre iwasan nating mag-vandal dito sa mga ganitong mga klaseng area kasi mas lalo siyang nadudumihan. So yun mga kuys, ito naman yung naka-highlight dito sa pagpasok nyo. So ito nga pala yung entrance at ito yung unang bubungad sa inyo. Ito mga kuys, yan. So tara, akyatin natin mga kuys. Wow! Grabe mga kuys. So dito mo matatanaw talaga lahat ng swimming pool o lahat ng mga cottages. So natapos na nating i-explore ito mga kuys. And see you again sa next video. Hindi ko man naabutan o nasilayan ang ganda dito, masaya pa rin ako. Dahil kahit papano, naging parte at nakarating ako dito. Kahit abandonado na ito, manghang-mangha din ako sa gumawa at ang main landscaper dito na si Alfredo Birano. Di man namin napuntahan ng iba dahil sa sobrang delikado ng daanan, ang importante nasilayan ko at naipakita ko sa inyo at nalaman natin ang istorya dito sa Hidden Paradise Mountain Valley Resort. At isa lang ang masasabi ko, explore while you can, create memories, and create possibilities.